May kopya raw ng sikretong Cabral Files si Congressman Leandro Leviste. Hamon ng kapwa niya kongresista, isa publiko na yan. Narito po ang report ni Marian Enriquez. Ilang araw matapos ang pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral, inihayag ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na may hawak siyang mga dokumento galing kay Cabral. Laman daw nito ay proponents o mga nagtulak ng mga proyekto sa DPWH tulad ng mga kongresista at senador. Pero sabi ni Leviste, ang nakapagtataka, may mga miyembro ng gabinete at pribadong individual na nasa listahan at wala namang kinalaman sa mga proyekto ng DPWH. Giit din ng kongresista, lehitimo ang dokumentong hawak niya na nakuha niya raw dahil sa pangungulit kay Cabral at sa DPWH. Meron pa raw itong handwritten notes ni Cabral tungkol sa estado ng proyekto at sino ang nag-aproba nito. Totoo po na si Yusek Cabral ang gumagawa ng budget. Ang question lang ay sino nang bibigay sa kanya ng mga instruction. Nandito po sa listahan, meron column on handwritten notes. Napaka-comprehensive talaga ng files ni Yusek Cabral. Pati yung mga handwritten notes, ginagawa niyang soft copy. At nakalagay dito sa mga handwritten notes, puro mga SMB for evaluation, SMB recommended. At I guess we can surmise that SMB is Secretary Manny Bonoan. Pero nagmamatigas si Leviste na ilabas ang mga dokumento. Hihintayin niya raw muna ang go signal ni DPWH Secretary Vince Dizon. I would prefer that DPWH be the one to release it. At maganda pag isa publiko, pwedeng opisyal para walang mag-question ng authenticity. At may paliwanag din ang DPWH sa laman nito. At sana kompleto din. At kung may mas marami pang files na makalap sila sa opisina ni Yusek Cabral, isabay-sabay na nilang ipakita ang full picture. May binanggit namang pangalan si Leviste na kasama umano sa dokumento ni Cabral. Yan ay si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na mayroon umanong 150 million pesos na halaga ng road project sa Camarines Sur. Agad yang pinabulaanan ni Ridon. Paano raw mangyayaring may insertions siya hindi pa nga siya kongresista noong 2024 habang binubuo ang 2025 budget. Hamon ni Ridon kay Leviste, ilabas na lang ang mga dokumento. Hindi niya naman daw kailangan ng basbas mula sa Kongreso o kay Secretary Dizon para gawin ito. Sa ngayon, inatasan na ng Ombudsman ang DPWH na ibigay ang computer at iba pang electronic devices ni Cabral. Pag na-turn over ito sa kanila, isasailalim daw ito sa forensic examination para malaman kung may data na binago, binura o dinoktor na may kaugnayan sa flood control scandal. Handa naman daw ang DPWH na ibigay ang mga dokumento at devices mula sa opisina ni Cabral. Naghain na rin ng resolusyon sa Kamara para imbestigahan na ang pagkamatay ni Cabral. Ayon kay Caloocan Representative Edgar Erice, may loopholes dito tulad ng magkakaibang salaysay sa pagkamatay ni Cabral. Parte rin daw ito ng panawagan nilang agad i-secure at bigyan ng proteksyon ang mga testigo para maiwasan din ang pagkamatay ng iba pang may kinalaman sa flood control scandal. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcast. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.